sa isang payak ngunit mapagmahal na komunidad sa puso ng Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Matutunghayan natin ang isang komunidad na puno ng kasaysayan at kultura. Dito nakatira si Luis Ariel Marquez, isang batang may espesyal na pangangailangan na nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa kanyang pamilya. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang buhay ni Luis, ang kanyang mga hamon at ang kagandahan ng pagiging natatangi. Sa bawat hakbang, makikita natin ang tunay na diwa ng pagtanggap, pagmamahal at pag-asa sa gitna ng iba't ibang pagsubok. Tara, samahan niyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay. Kilalanin natin si Luis, ang kanyang kwento, ang kanyang mundo, at ang pagmamahal na nagbibigay liwanag sa kanyang landas. Si Lola Marisol ang tumatayong magulang ni Luis. Kahit pa may stepmother na siya, siya ang nag-aalaga sa bata. Mula sa pagkain, paligo, at sa lahat ng nais ni Luis. Buong pusong ibinibigay ni Lola. Sa edad na 59, hindi biro ang pag-aaruga ng isang apo. Ngunit nananatiling matatag si Lola Marisol, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga mahal na apo, lalo na kay Luis. Nung balik yan, pag-inom namin niya, bagong pangako, kasi kami na, ako nakasama niya sa ospital, hanggang sa iniwan, ako na po nag-aalala na. Tapos itong kasama rin yung tatay niya, nagpapanis na sa pagkakita. Dahil hiwalay na ang ama at ina ni Luis, 5 taong gulang pa lang nang iwan na ito ng kanyang ina. At doon lang din nalaman na may espesyal itong kalagayan. Sinabi kasi sa amin nung nakapagod na sepsis na o masakit ko na. Kaya sabi naman ng doktor, Dok, yan po ba yung magiging cancerous? Siyempre, di ka leukemia. Siyempre, natatakot ako. Sabi niya, hindi po namin, basta yan po, salin lang ng salin. Pag naman ang puno na po yung katawan niya ng pula, ipilig naman po. Ayun. Kasi sabi ng doktor niya, maliit pa yan, late lang po nanay yan. Kasi sa Children's Hospital, lahat doon may doktor. Sa isip, sa tenga, lahat. Sabi nanay, late lang po. Dadaling ko pa po ba doktor sa isip, hindi po nanay. Late lang po yan, pero nakakahintindi po yan. At ngayon, naghahanda na si Luis upang kumain ng tanghalian. Basta madaw kasi pinalo ka na. Pinalo ka. Okay lang mo. Sabi po niya, marami ko kung paano yung gusto niya. Mahilig si Luis sa tinapay, mga sabaw, at higit sa lahat sa matatamis. Pero hindi siya palaging pinapayagan kumain ng sweets dahil kapag nakakain siya nito, bigla siyang nagiging sobrang masigla at hindi mapakali. Kaya nililimitahan ito ng kanyang pamilya para manatili siyang kalmado at maayos ang kanyang kilos. Sa kabila ng ganito, ramdam pa rin ni Luis ang saya tuwing nakakatikim siya ng paborito niyang pagkain. So ngayon po pupunta tayo sa school ni Luis kung saan siya po ay nag-aaral at napakita po natin. So ngayon po nandito na po tayo sa school ni Luis na kung saan siya po ay parte ng SPED dito po sa General Gregorio del Pilar Elementary School sa Bulacan, Bulacan. So dito po pumapasok si Luis, dyan po siya naglalaro. Ayan.
So talaga naman pong child-friendly ang pinapasukan ni Luis at makakasiguro ang kanyang mga parents at lalong-lalo na ang kanyang lola na safe ang pinapasukan niyang eskwelahan. Sa Bagong Bayan Public Market, matatagpuan si Mommy Kim, ang stepmother ni Luis. Isa siya sa mga masisipag na tindera ng gulay sa palengke. Nandito po tayo ngayon sa palengke ng bayan ng Bulacan para maipakita kung saan nagtitinda at yung pwesto ng Mama Luis. Sa kabila ng hindi niya pagiging tunay na ina, si Mommy Kim ang tumayong tunay na ilaw ng tahanan para kay Luis. Kung may isang sana po kayo para kay Luis, ano po? Hindi mo rin wala siyang sakit. Yun yung dasal ko talaga. Sa araw-araw nagpakisimba ko, yun hindi na sakit. Wala siyang sakit. Kasi nga natatakot ako. Kasi sabi nga ng doktor, hindi mo po alam. Ayoko yun, ayoko. Wala, ayoko. Sa lahat ng ako, ayoko. Lalo kay Luis. Ayoko sa kanya. Yun ang dasal ko. Kahit sa ganyan, basta buhay. Yun ang gusto ko. Kahit sa ganyan. Sa tahimik na kanto ng Bambang, isang batang tila sinag ng araw sa umaga ang atik na kilala, si Luis. Sa kanyang simpleng mundo, natutunan natin ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at sa lalim ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kwento ito ng sakripisyo ng isang lola, ng pagyakap ng isang stepmother, at ng batang walang ibang alam kundi ngumiti sa kabila ng unos. Sa bawat tagpo, nakita natin hindi lang ang buhay ni Luis, kundi ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa ring dala ang bawat umaga. Bye-bye. Yes po. Sige, welcome. Thank you din po. Luis, ilang oras lang kami na nasa inyong tahanan. May kliman, pero puno ng damdamin. Sa loob ng panahong iyon, ipinakita mo sa amin ang uri ng katatagan na hindi kailangan ipagsigawan. Sa iyong mga mata, nakita namin ang isang mundong tahimik pero puno ng pag-asa.